ang natin ang pasyal kung kay-kantay. Ating kabutihan at lubos ay nasa loob ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alitin mo at Diyos ay mayroong bagay. Kabutihan at lubos ay nasa loob ng Diyos. Ang likod mo ay ligtas sa hayag na kasalanan. At huwag mo kong itutuloy. Kabutihan at lubos ay nasa loob ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol sa mga salita. Kinain na ng kalawang ang iyong pinto at sila. At ang kalawang mag-isa sa mga maliliit na ito na kalalanan sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta sa langit ang ating kaligtasan. Ayan, mag-umpisa na naman ang pag-interior. Huwag po nating hayaan ang politika para tayo mag-away-away at magsawa-aswata. Ayan, politika lang yan. Hindi na nagtitigil. Nang dahil sa politika, seryo, yung mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa grupo, ay gumagawa na ng mabuti ang tao. Bakit binawalan pa nila? Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang turo niya? Sabi niya, ang hindi laban sa atin ay palog natin. Those who are not against us is for us. Ang sinasabi lang ni Jesus dito, huwag kayo ang hindi pwede maging kakaway ng Diyos. Even kahit na hindi natin kasama, kahit na hindi natin kagrupo, kasama natin ang tao yan. Pero yan po natin, isang kahinaan natin ito. Mahilig tayong nagsasangga-sangga. Mahilig tayong nagugrupo-grupo. Pero hindi ganyan. Ang sabi po sa kanilang kasulatan, God shows no partiality. Unang kinikilingan ng Diyos. Dahil ay mapangalaman. That is what love is. Hindi po ba? My dear friends, if you are a true Christian, not words, yan ang ugali ng isang tunay na Christian. Gumagawa siya ng tulay. Niyo po ang krus ni Cristo, tulay yan. The vertical line, yung pataas, tulay, dito sa mundo, papunta sa langit. The horizontal line is our bridge to one another. Realize, tulay, tuntut po ito, hindi ito kagustuhan ng Diyos. Diba? Para mag-away-away ang mga tao. Huwag kang magsusot ng krus. Alisin mo yung krus. Nakasabit sa bahay mo. Kung ang ugali mo naninira ng ibang tao. Eh, ang tanong, sino ba talaga ang ating mga tao? Who is our true enemy? Definitely, remember this, that it's not other people. Kahit na meron silang nagawang kasalanan sa'yo, huwag mong gawin kaaway ang ibang tao. Kasi kung magmamahal ka lang, magiging mabait ka, magpapatawad ka, dahilan tabi, iniwalay ang ibang tao. Huwag ka makikisama dyan. Biggest way to turn your enemy into your friend is through love and forgiveness. Amen? Be careful because we have three true enemies of our faith, of our soul, of our lives. Sino po itong tatlong talagang kalaban natin? Unang-una, the ego, the self, ang sarili mo. Kaya nga po, palagi sinasabi, tinuturo ni Jesus sa atin, deny yourself, explain mo ang iyong sarili. Anong nagiging hadlang ng ating paglapit sa ating Panginoon? Anong nagiging balakid ng ating pagpasok sa langit? Ourself. The ego. Spell ego, E-G-O. Ang ibig ko sabihin yan, N-G, God out. Inilalabas mo, isinasantabi mo ang Diyos pag ikaw ay makasarili. Amen? At kapag meron